Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ngayong huling Biyernes bago po ang Semana Santa, may mga nagsisimula ng bumiyahe pa uwi sa kani-kanilang probinsya. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, fully booked na ang ilang biyahe ngayong weekend. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Christian Manyo ng Super Radyo DZBB. Christian? Connie at Oscar, ilang biyahe sa PITX patungo ng Bicol, fully booked na simula bukas. Ilang araw bago ang Semana Santa, nagsimula ng bumiyahe ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX patungo sa iba't ibang probinsya, partikular na sa patungong Bicol Region. Sa datos ng PITX, as of 10 a.m., 15 biyahe na ang fully booked ngayong weekend, April 12 at 13, 25 biyahe naman ang fully booked sa April 14, 33 biyahe sa April 15 at 44 na biyahe sa April 16. Samantala, fully booked na rin ang biyahe patungo ng Baguio ng ilang bus company simula April 13 hanggang 15. Ayon sa mga dispatcher, posible pa ring madagdagan ng biyahe. Depende sa special permit at kung mayroong mga available na bus. Samantala, as of 10 a.m., umaabot naman na sa 47,494 ang naitatalang foot traffic dito sa PITX na mas marami ng bahagya kumpara noong mga nakaraang araw, habang inaasahan naman umano ang pagdagsa ng mga biyahero simula sa araw ng Lunes. Connie, Oscar. Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radyo DZBB. Nag-inspeksyon naman ang mga otoridad sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Tinitingnan ang kahandaan ng mga sasakyan maging ng mga driver. At may ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, Oscar, hindi pa masyadong marami pero nag-uumpisa na magsindatingan sa ilang bus terminal dito sa Cubao ang ilan nating kababayan na pauwi sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Ang Metropolitan Development Authority o MMDA kasama ang mga opisyal ng QCPD at Highway Patrol Group ay nag-ikot sa ilang bus station dito sa Cubao. Ito ay para tingnan ang kahandaan ng mga bus station sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, maayos naman ang sitwasyon at handa ang mga bus terminal. Sinabihan lang daw niya ang ilang mga namumuno ng mga terminal na ayusin ang pila pag dumagsa na ang mga pasahero. Bukod sa mga pasilidad at mga bus, gusto rin daw makatiyak ng otoridad na maayos ang kondisyon ng mga driver. Kaya naman, nagsagawa sila Connie, Oscar ng on-the-spot drug testing sa mga driver. Bagay na welcome naman daw sa mga driver. Hindi lamang daw ito para sa kaligtasan ng kanilang mga pasahero, kundi para na rin daw sa kanilang kaligtasan. At hindi sikreto na yung iba po ay gumagamit ng droga para po lumakas yung resistensya. Which is yun po ang iniiwasan natin dahil pag ganun po, pagod na, tapos nawala yung epekto ng droga, kalimitan nakakatulog yung driver or bumabagal po yung reflexes. Inaasahan daw ang pagdagsa ng ating mga kababayan mamayang hapon hanggang Miyerkules ang huling araw ng pasok next week. At para matiyak na magiging maayos pa rin ang kondisyon ng kalsada, mismo dito sa labas ng mga bus station ay merong mga traffic enforcer ng MMDA na magbabantay para matiyak na magiging maayos pa rin daw ang sitwasyon. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Good news naman sa mga motorista magbabakasyon o bisita iglesia, ang inaasahan pong oil price rollback sa Martes Santo. At hindi lang yan papiso-piso ha. Big time na 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos ang nakikita ng DOE na rollback sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos naman ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro. Batay po ang estimates na yan sa trading nitong Lunes hanggang Huwebes. Pwede pang magbago ang estimate depende sa resulta ng trading ngayong pong Biyernes. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakapagpababa sa presyo ng mga produktong petrolyo ang trade war sa pagitan ng Amerika at ng China. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang mga huling araw bago nakitang patay ang negosyanteng si Anson Ke at ang kanyang driver sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules.
Ang van na huling sinakyan ng mga biktima nahuli kam na inabandona sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Mag-aalas 8 ng gabi noong March 29 na makunan sa CCTV camera ang van na ito na mula sa EDSA ay pumasok sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Pumarada ang van sa gilid ng kalsada. Matapos ang halos 2 minuto, bahagya itong umusad. Makikitang may bumaba sa passenger side ng sasakyan. Bumukas naman ang pinto sa driver side at tila may sinilip ang driver. Ilang saglit pa muling umusad ang sasakyan. Hanggang sa bumaba ng driver nito. Naglakad lang papalayo sa lugar ang 2 sakay ng van. Inabandona ang van hanggang sa mai-report na ito sa pulisya umaga nitong Martes, April 8. Pinuntahan ito ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group at pinoroseso ng SOCO. Ang van na pag-alamang ang huling sinakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli sila nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. Nitong Miyerkules ng umaga, April 9, bangkay na matagpuan ng 2 sa Sitio Odyongan sa Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal. Nakasilid ang mga bangkay sa mga nylon bag. Nakaduct tape ang mga mukha ng mga biktima at nakatali ang mga kamay patalikod. Bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group para tutukan ang isinasagawang investigasyon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikinabahala ng iba't ibang grupo ang pagdami ng mga insidente ng kidnapping sa bansa. Kasunod po yan ng pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Kong Yuan Guo na may Filipino name na Anson Tan o Anson Ke at kanyang driver. Natagpuan nga po ang bangkay nila sa Rodriguez, Rizal. Ayon naman sa isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima na umabot sa 100 million pesos. Humingi muna ng privacy ang pamilya. Base po sa monitoring ng Movement for Restoration of Peace and Order, 3 kidnapping cases na ang naitala sa loob lamang ng 5 linggo. Ayon naman sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, 12 na ang naitala nilang kidnapping cases mula January 2025. 10 sa mga biktima ay Chinese. 40 kaso ng kidnapping naman ang naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group mula January 2024 hanggang February 2025. 10 rin sa mga biktima ay Chinese. Ang Malacanang tiniyak na patuloy na iniimbestigahan at iimbestigahan pa ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Sugatan sa pamamaril si Kerwin Espinosa sa gitna ng pangangampanya bilang mayoral candidate sa Albuera, Leyte. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital matapos tamaan ng bala sa kanang balikat. Ayon sa pulisya, binaril si Espinosa ng isang lalaking salarin na nagtago sa kisame ng stage ng campaign venue. Bukod kay Kerwin, sugatan din ang kanyang kapatid at vice mayoral candidate na si Mariel Espinosa Marinay, pati isang menor de edad na residente. Kinundina ni COMELEC Chairman George Garcia ang insidente. Dapat daw matukoy agad at mapanagot ang nasa likod ng pamamaril. Ipinadeport na sa China ang ilang Chinese national na sangkot umano sa mga iligal na pogo. Daan-daan pa ang pinoproseso para rin sa deportation. Balitang hatid ni Bam Alegre. Balik mainland China na ang 84 na Chinese na nasa kustodiya ng pamahalaan matapos masangkot sa mga di umano'y illegal na mga pogo hub. Hating gabi pa lang nakahanda na ang mga deportee para ilipad pabalik sa Beijing, China. 75 sa kanila ang lalaki habang siyam ang babae. Karamihan sa mga banyaga na sasailalim sa deportasyon ay dito nakuha sa Metro Manila. Pero 2 sa kanila ang mula sa Bamban, Tarlac at 4 naman ang mula sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang mga naaresto sa Metro Manila galing sa isang kumpanya sa Parañaque at isa sa Pasay. Organisado ang pagpapasakay sa kanila sa mga bus na nagdala sa kanila sa NAIA Terminal 1. 6:55 a.m. ang flight nila sakay ng Philippine Airlines, walang layover patungong Beijing. Sa paliparan, naghintay ang ilang nobya, asawa at partner ng ilan sa mga deportee. Mabait naman kasi nakakasalamuha namin, mga kaibigan ng asawa ko, mabait naman sila. Hindi naman lahat masama porket na nagtatrabaho sila sa Pogo. Masama na, yung iba kasi mabait naman Tsaka marunong makisama sa mga Pilipino. Ayon sa PAOK, may 45 days quarantine ang mga deportee sa mainland China.
Kasabay nito, ipoproseso sila roon kung ano ang mga krimen nila na nilabag nila sa ibang bansa. Ang ginagawa kasi dyan, 45 days muna silang i-quarantine. Ano? And then after that, yung Chinese authorities will be checking on yung participation nila rito, kung anong krimen ang pwedeng isampa sa kanila. Well, ito yung kinatatakot nila, no? Yung ma-deport sila ng diretso sa China. Kasi nga, doon kasi they are not treated as victims. Ang trato sa kanila ron ay may kasalanan sila na they have to face yung kasalanan ginawa nila rito sa atin. Kasi talagang hindi sila kinoconsider na mga biktima pag sa China. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, huwag kalimutang magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw. 5 lugar sa bansa ang pinaghahanda uli sa matinding init at alinsangan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius na heat index sa Sangli Point, Cavite, 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, habang 42 degrees Celsius sa Tayabas, Quezon, Rojas, Capiz at sa Dumangas, Iloilo. Extreme caution level pa rin ang posibleng heat index ngayong araw dito sa Metro Manila. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at malaking bahagi ng Visayas, habang Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Eastern Visayas at buong Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong Visayas at Mindanao ay posibleng ulanin sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Bukas, asahan ng ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao, lalo sa bandang hapon. Sa linggo ng palaspas, huhupa ang ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Posible pa rin naman ang ulan sa Southern Luzon at halos buong Mindanao. Uulanin din ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon sa bandang hapon. Makakaasa ng maayos na panahon ang mga taga Metro Manila, maliban sa ilang lugar na posibleng ulanin, lalo mamayang hapon at sa hapon ng Palm Sunday. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagsalpukan ang isang motorsiklo at isang kotse sa Tabaco City sa Albay. Chris, may mga sugatan ba? Connie, sugatan ang rider ng motorsiklo at angkas niya. Sa video, kita ang isang kotse sa isang kalsada sa Barangay San Lorenzo. Biglang sulpot naman ang isang motorsiklo na nasa maling lane at sinalubong ang kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo. Nilapatan ng first aid ang mga sugatang biktima bago dinala sa ospital. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nagkaareglo na ang dalawang panig. Mabibilis na balita naman tayo sa Luzon. Dalawang high-value drug personalities ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa San Fernando, La Union. Nakuha sa drug suspect na si alias Jules nitong Miyerkules ang hinihinalang shabu na may street value na mahigit sa 10,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Nakapiit siya ngayon sa detention facility ng PIDEA Region 1. Ang isa pang high-value target na si alias Ewoks, naaresto nitong Lunes sa bisa ng search warrant. Ayon sa PIDEA, dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong may kaugnayan din sa iligal na droga. Bukod sa nakumpiskang shabu, nakuhanan pa siya ng baril. Maharap sila sa mga karampatang reklamo. Kapwa sila walang pahayag. Panikulungan naman ang isang lalaki matapos mahuli sa buy-bust operation sa Vigan, Ilocos Sur nitong Lunes. Nakuha sa kanya ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 75,000 pesos. Maharap siya sa karampatang reklamo. Wala rin siyang pahayag. Inararo ng isang puting SUV ang 3 tricycle, isang kotse at isang jeep sa N. Domingo Street, San Juan kaninang umaga. Ayon sa San Juan Traffic Management Office, papunta ng Quezon City ang SUV nang araruhin nito ang mga sasakyan na nasa kabilang linya na papunta ng Maynila. Nawalan umano ng preno ang driver ng SUV. Sa lakas ng impact, nasira ang harapan ng SUV. Halos mayupi naman ang mga tricycle na binangga nito. 2 lalaki ang sugatan sa aksidente na dinala sa ospital. Nasa kustodiya na ng San Juan Police ang driver na walang pahayag.
Nasunog ang tricycle na yan sa kanto ng Calaw at Ross Boulevard sa Maynila kaninang mag-aalas 7 ng umaga. Ayon sa tricycle driver, papunta siya sa Taft Avenue para maghatid sana ng isda nang biglang magliyab ang kanyang tricycle. Naapula ang sunog matapos sumisponde ang mga bumbero. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng pagliyab ng tricycle. Ma'am, apprehension is minutes away. Mapadrama o action films, walang sinusukuan ang multi-awarded Emmy, Grammy, Oscars at Tony Award winner na si Viola Davis. In her film G20 on Prime Video, gaganap siya bilang si President Daniel Sutton, a former soldier na naging Pangulo ng Amerika. Nalalaban sa mga teroristang mga hostage ng world leaders sa G20 International Summit. Pero in real life, gugustuhin kaya niyang tumakbo sa politika? Absolutely not. Like full stop, exclamation point, emojis, everything. Absolutely not. No. Maaksyon ang role, kaya kailangan fit and healthy si Viola. At the age of 59, ano nga ba ang nagpapalakas sa kanya? My love for my daughter and my husband, that keeps me standing. I feel like that's home for me. But also what keeps me standing is curiosity. Curiosity about what life has in store for me, especially as, I'm entering, I don't know how many decades in this business. I'm curious as to how my career will unfold and how I'll unfold within it. Marami mang gulo sa mundo ngayon, hindi pa rin dapat mawalan ng pag-asa. At ayon kay Viola, heroes exist. And they exist in so many different forms. There are people out there who are capable of changing the world. And they have the strength to do it and they have the heart to do it. Lin Cheng nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang mag-asawa sa Januay, Iloilo matapos makuryente sa alambring bakod na nakakonekta sa live wire. Cecil, paano nangyari yan? Oscar, aksidente raw na nasagi ng babae ang alambring bakod at nadamay naman ang kanyang mister nang subukan siyang iligtas. Batay sa investigasyon, naroon ang mag-asawa para magputol ng damo sa kanilang taniman na katabi ng manukan na may live wire na bakod. May abiso naman daw na inilagay ng may-ari ng manukan pero 1 metro lang ang layo nito sa bakod. Inilagay raw yon bilang proteksyon umano laban sa mga magnanakaw. Ayon sa punong barangay ng Hibolo, walang permit at hindi nagpaalam ang may-ari ng manukan na maglalagay siya ng live wire sa bakod. Nanindigan ang pamilya ng mga biktima na hindi sila makikipag-areglo. Ayon sa pulisya, posibleng reckless imprudence resulting in homicide ang haharaping reklamo ng may-ari ng manukan. Hindi siya nagpaunlak ng panayam. Update po muna tayo sa sitwasyon sa Manila Northport Passenger Terminal na isa po sa mga karaniwang dinaragsa ng mga pauwing sa probinsya tuwing Semana Santa. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Connie, maluwag pa sa ngayon itong Northport Passenger Terminal pero may mga mangilang-ilang pasahero na yung babiyahe ngayong araw para sa Semana Santa. Tulad ng senior citizen na si Romy Aniceto at kanyang asawa na pauwi ng Palawan. Maaga ring babiyahe pauwi ng Davao si Elvini Osama para makaiwas sa dagsa ng mga tao sa mismong mahal na araw. Ayon sa pamunuan ng Manila Northport Passenger Terminal, 2,450 ang mga outbound passengers at 950 naman ang inbound passengers ngayong araw. Inaasahan daw nila na sa Lunes pa dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa probinsya para sa Semana Santa. Paalala ng pamunuan sa mga pasahero, bumili na agad ng tiket para hindi na maabala. Huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal at magdala ng tubig para manatiling hydrated sa kabila ng mataas na heat index. Narito ang mga pahayag.
Ang Manila Northport ay handa sa pagdagsa ng pasahero natin. Kung papansin nyo, meron tayong priority area. Binukas na rin natin yan for all the passengers para hindi sila naiinitan. Gusto ko rin kasi magabiyahe para komportable ka ba mag-uwi walang siksikan. Connie, sa forecast ng Philippine Ports Authority, aabot sa 1.7 million ng mga pasahero ang magtatawid dagat simula bukas hanggang Easter Sunday. Connie? Maraming salamat, Von Aquino. Arestado na ang lalaking ibinalita namin kahapon na nag-alas Spider-Man para makapagnakaw ng linya ng kuryente sa Antipolo, Rizal. Naaresto ang suspect sa follow-up operation sa Antipolo Police pasado alas 6 kagabi. Una nang nahuli ang minor de edad na nagsilbing lookout ng suspect. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot sa pagnanakaw ng linya ng kuryente ang dalawa. Natuntun din ng pulisya ang hideout ng mga suspect kung saan binabalatan nila ang mga kable. Walang pahayag ang dalawang naaresto. Mahigit 10 bahay ang nasunog sa isang residential area sa Caloocan. Ang ilan po sa mga nasunugan, tanging makakalagang dokumento na lamang ang naisalba. Balitang hatid ni James Agustin. Ginising ng malaking sunog ang mga residente ng Quintos Compound sa Barangay 56 Caloocan City kaninang hating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 6 na fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Pahirapan ng operasyon ng mga bumbero dahil sa kitid ng daan papasok sa residential area. Kaya ang ilan pumesto na sa bubong para malapitang makapagbuga ng tubig. Si Rico at kanyang kinakasamang si Mary Ann tanging ilang dokumento lang ang nabitbit. Wala raw silang naisalbang gamit at damit sa bilis ng pangyayari. May narinig akong may pumutok sa kabila naming bahay. Yun na, nagsimula na po yung usok. Lumabas na po kami. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Kasi wala talaga naisalba. Natupok din ang gamit ng pamilya ni Ramon. Laking pasasalamat niyang ligtas silang buong mag-anak. Nung nakita ko sa tabi na ng bahay ko yung apoy, kaya ang ko kagad, pamilya ko, nailabas ko muna sila. Kaso nung pagbalik ko, mabilis na yung pangyayari. Hindi na ako nakabalik doon sa loob ng bahay. Nakauna tayo, wag lang tayo masunugan. Talagang mabigat po. Talagang yung bahay ko, pinagpawisan ko yan, gamit ko. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit 10 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 20 pamilya. Sa ngayon, pwede silang tumuli sa barangay. And then by tomorrow, kung yung iba hindi pa, pwede naman sila sa school na malapit dito sa atin. Napula ang sunog pasado alas 3 na madaling araw. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaasaran, nagkapikunan, kaya nagbardagulan. Yan ang nahuli kam sa isang umpukan sa Quiapo, Maynila. Ang mitya ng away, alamin sa mainit na balitang hatid ni Jomer Apresto. Pakisabi nga kay Ate Nora, dali na yung hulog dito. Alam mo na naman kasi. Viral sa social media ang video na ito ng asaran ng 2 tao sa isang umpukan sa Quiapo, Maynila nitong Huwebes ng hating gabi. Maya-maya, napikon ang isa sa kanila at sinugod ang taong nakatayo. Hanggang sa naghampasan na sila ng upuan at nagsakitan. Makikita pa sa video na agad kinuha at itinabi ng isa sa mga nakatambay ang kutsilyo na nakalapag sa lamesa. Habang ang isa, pilit na silang inaawat. Sa caption ng uploader ng video, talo raw sa online gambling. Ang unang nanakit na nakilalang si alias Abi. Umani ng sari-saring reaksyon sa social media ang video na umabot na sa 4.5 million views. Nakausap namin ang isa sa mga sangkot na kilala sa tawag na Marla. Sa kwento niya, nanonood lang siya sa cellphone ni alias Abi na nagsusugal noon nang bigla siya nitong sinabihan na malas. Parang galit na galit po siya sa akin. Hindi po, swerte po ako dito. Kasi po kahit di po ako taga rito, minamahal po ako ng mga tao. Si Marla, may hinanakit din daw sa ilang tao sa lugar. Sila po na nagdidiro sa akin tapos po pag nagsalita naman po ako, natitikon sila.
Ako na nga lang pumalis palagi pagka nasa po nila ako eh. Ayon sa barangay, agad nilang inaksyonan ang nangyari. Hindi na ito inireport sa pulisya. Napag-ayos naman din po sila agad-agad. Kapag hindi natin kabiruan, huwag natin bibiruin basta-basta. Para hindi po tayo napapalo ng bangko. Hindi po ba? Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag si alias Abi. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi natuloy ang pagdetain sa Senado kay Ambassador Marcos Lacanilao na kinatawan ng Interpol sa Pilipinas matapos siyang ipakontempt sa Senate hearing kahapon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi pinirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang contempt order para kay Lacanilao kaugnay sa pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng hayagan at paulit-ulit daw na pagsisinungaling ni Lacanilao, iniutos pa ni Escudero na palayain siya. Kung gaytong binabaliwala ang otoridad ng Senado, para saan pa ang pag-iimbestiga? Tugon naman ni Escudero, hindi niya tinanggihang pirmahan ang arrest order. Bago pa raw niya kasi makita ang arrest order, naglabas na ng pahayag si Marcos at ipinagyabang ang pirmadong kopya nito. Yan ay kahit hindi pa niya nababasa o natatanggap ang kopya nito. Tila raw binabaliwala o kinalimutan ni Marcos na kailangang aprobado ng Senate President ang anumang pagpapaaresto o pagdetain ng Senado sa isang resource person na cited in contempt. Wala raw requisite approval at hindi dumaan sa due process ang detention ni Lacanilao kaya niya pinalaya ang opisyal matapos ang ilang oras. Nag-issue naman si Escudero ng show cause order kay Lacanilao para magpaliwanag sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Doon daw siya magdedesisyon kung pipirmahan o hindi ang arrest order. Wala pang pahayag si Senadora Marcos kaugnay sa sinabi ni Escudero. From bahay ni Kuya to outside world ni Lolong. Mapapanood na kasi si Sparkle actress at ex-PBB housemate Ashley Ortega simula mamayang gabi sa GMA Prime series na Lolong, Pangil ng Maynila. Ito rin ang first acting project ni Ashley simula nang lumabas mula sa PBB house. Napasabak po ako sa action. So, may mga baril-barilan, may mga fight scenes. So, abangan nila ako doon. Sana matanggap ako ng tao nagpa-fight scene. Masaya rin si Ashley na muling makatrabaho si Lolong lead star Ruru Madrid na nakasama niya na sa ilang eksena. Ang huling beses ko kasi siyang nakatrabaho, parang may destiny pa eh. At si Ruru rin kasi yung isa sa mga artistang nakasama ko nung kakastart ko lang din sa showbiz. So it's nice to work with him again as adults na. May pasilip si Solen Yusuf sa kaniyang iconic character bilang si Cassiopeia na unang reyna ng mga diwata. Nakadagdag yan sa excitement ng Encantadix, lalo't confirmed na magbabalik si Cassiopeia sa Encantadia Chronicles Sangre. Speaking of pagbabalik, naging usap-usapan din ang 30-second teaser ng Sangre kung saan tampok ang 2016 Sangres na sina Glyza De Castro, Sanya Lopez, Gabby Garcia at Kylie Padilla. Ang Sangre naman ay pagbibidahan ni Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Kasama rin si Rian Ramos. Mamayang gabi naman, dapat abangan ang bagong teaser ng Sangre. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kabilang ang Benguet sa mga pasyalang pwedeng puntahan ngayong pong tag-init. Ang mga adventure na po pwedeng gawin for the first time sa patikim ng biyahe ni Drew. There's always a first time. Narinig niyo na yan siguro. Is this your first time for... First time for everything? Mm-hmm. So, una sa bago, Chiba agad sa bago sa paningin? Teka lang! Hindi pa ako binibrief pa paano bababa. Pambihira kayo.
goodness. Masarap pa. Okay itong brand na to Oh, doon muna sa pamilyar na. Eto, gugulangan natin si Sir Drew. 50 kilos. Siyempre, nandito tayo sa home court natin. Kailangan medyo magpayabang tayo. Tuhod ng igurot to eh. Ang proud igorot chef na si J.R. Royal, hahabulin natin sa isang one-on-one. Pero hindi sa kusina, kundi sa tuktok ng kabundukan. Yeah, boy! Wow! Wait! I'm first! I'm first! Nagulat ako doon, Ben. Mula sa nakanginginig tuhod na adventure na hilig ko, dadalhin muna tayo ni Chef JR sa kanyang playground sa harap ng kalan. Yeah, cheers, brother. Cheers. Fairness, In fairness, bro. First time? First time. Mm-hmm. Bawal muna mag-pass o saka na lang. Dahil mula rito sa Benguet, ihahain namin ang mga trending at in. Kaya tune in. Huli kamang pagbagsak ng isang tourist helicopter sa Hudson River sa New York sa Amerika. Kita pa ang pagtalsik sa tubig ng LSC o blades nito. Patay ang lahat ng 6 na sakay ng helicopter, kabilang ang 3 bata at ang piloto, ayon sa local media. Agad rumisponde ang otoridad at nagsagawa ng malawakang search and rescue operations. Inaalam pa ang sanhi ng helicopter crash. Nadagdag ang isang gubernatorial candidate sa Nueva Ecija sa mga binigyan po ng show cause order ng COMELEC. Dahil po yan sa mga komento niya sa kalusugan ng kalaban ng kanyang kaalyado. Ngayon naman po, walang katatalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. Hindi ko po pinabaril. May sakit po na, ano yun? Ano na sakit? Sa kidney. Bypass. Kidney, stage 5, cancer. Hindi po cancer. Stage 5. Cancer na rin! Kaya hindi na po makapangampanya. Dahil po sa mga pahayag na yan, pinagpapaliwanag ng COMELEC si Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election-related offense o i-disqualify. Sa ilalim po ng guidelines ng COMELEC, maituturing na election offense ang diskriminasyon at harassment sa persons with disability. Binigyan si Bote ng 3 araw para sumagot sa COMELEC. Sinusubukan din ng GMA Integrated News na kunan siya ng pahayag. Bukod kay Bote, pinagpapaliwanag din ang isang mayoral candidate ng Silang Cavite na si Kevin Anarma. Kaugnay naman po ito sa mga sinabi niya tungkol sa solo parents. May show cause order din para kay Palawan congressional candidate Abraham Khalil Mitra dahil naman sa umano'y vote buying. Isang buwan bago ang eleksyon 2025, alamin po natin ang mga paghahanda at mga paalalang dapat tandaan mula sa COMELEC. Kausapin po natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa lahat po na taga-subaybay ng Balitang Hali. Ano na po ang latest na bilang nyo ng election-related violence isang buwan bago po ang eleksyon? Nang huli po ay 10 ang naideklara ng ating PNP na nakumpirma po nila na election-related violence. Ngunit may ilan po nga iniimbestigahan, katulad nga po ng pamamaril dun sa kandidato po sa Albuera Leyte at dito na rin po sa Malabang sa Lanao del Sur. Tinitingnan po natin maigi kung ebidensya ay nagtuturo na ito nga po ay election-related violence. Pero dahil nga po may na-involve na kandidato, tinitingnan na rin po ni Chairman Garcia na maaari talagang ito ay election-related violence. I see. At election gun ban violators na ba? Ilan na ho ba ang naitatala naman ninyo? Kasi talagang sunod-sunod, ito hong mga pagpatay. Tama po, nasa 2,250 mahigit na po ang mga nakakasuhan, nahuhuli patungkol sa paglabag natin sa ating gun ban rules and regulations po, Ma'am Connie. Alright, kaugnay naman po sa mga kandidatong inisyuhan na ng show cause order po ng COMELEC, paano ba isinasagawa ang evaluation kung sasampahan sila ng disqualification o election offense? Particular na ho, sa pagsagot ho nila ba, ibabase ito? Tama po kayo. Bukod po dun sa pagsagot po nila, tinitignan din po ang nakalap na ebidensya.
Parte po kasi ang show cause order ng tinatawag nating fact-finding investigation ng Task Force 8. So kung pagkatapos po tumugon, sa tingin nila, batay sa ebidensya na kalap at batay sa tugon, na-justify yung pagsasabi, maaari pong yun ang katapusan. Ngunit kung nagtuturo po otherwise na talagang may nalabag sa COMELEC Resolution 11116, ay talaga pong mauwi ito sa dalawa, pagsasampa ng isang kasong verified complaint for election offense at ikalawa yung motu proprio petition for disqualification ng involved na kandidato. At gaano katagal usually po mailalabas yung desisyon? Alam po natin na yung ating pong complaint for election offense, medyo magtatagal po ito dahil may kasunod po itong preliminary investigation. Mas maaring mas maging mabilis po yung petition for disqualification dahil once nailagak po sa acting clerk of the commission, ito'y agad na diringgin ng ating komisyon ng ating at sabi nga po ni Chairman Garcia, kailangang matapos nila ang mga petition for disqualification bago maghalalan ng sa gayon. Malinaw na sa ating mga kababayan kung sino talaga ang mga disqualified na candidate. Marami pong salamat. Yan po naman si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Mainit-init na balita, nakalabas na sa ospital si Albuera Leyte mayoral candidate Erwin Espinosa na nabaril sa kanang balikat kahapon. Sa maikling pakikipag-usap sa GMA Integrated News, sinabi ni Espinosa na mananagot ang nasa likod ng pamamaril sa kanya. Okay na rin daw ang kanyang pakiramdam. Dressed in red and black outfits, dumalo ang cast ng samahan ng mga makasalanan sa premiere night kagabi. Present sina David Licauco, Joel Torre, Buboy Villar, Lizelle Lopez, Shanti Videla, Jay Ortega at iba pa. Perfect daw ang samahan ng mga makasalanan sa mga gustong mag-reflect sa buhay sa Holy Week. Bagay na bagay sa season to at syempre talagang pang pamilya to. Si David, inaming new territory para sa kanya ang pagganap bilang pari sa comedy film. With the help of my director and by just sticking to the script, I think I did pretty well, hopefully. Dumalo rin sa makasalanang premiere night sina GMA Public Affairs Senior Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Naroon din ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. All-out support din ng fans at ilang Sparkle stars. Kasama ang short-hair don't care na si Barbie Forteza na proud daw sa other half ng Barda. I'm so excited for him. Alam ko na pinaghirapan niya to. Lagi niya sinasabi sa akin na this is something new for him. For her to come here na, alam mo, to support me, made time for me, says a lot about her character. Matapos ang kinakiligang tambalan sa pulang araw, ready na kaya si Barbie for another project with David? Ay sana! Oo! Dapat! Oo! Gustong-gusto ko na siya makatrabaho ulit. 8 araw na lang, kapit na para sa tour sa bayan ng Santo Cristo. Si Satanas andun sa kabilang bayan. Paano? Masyado siyang maraming kakompetensya dito. Showing na ang samahan ng mga makasalanan starting April 19. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Minsan, mapaglaro talaga ang mga alagang aso. Pero ibahin nyo raw ang tampok nating asong nakipaglaro ng fetch. Sa sobra kasing pagiging competitive, muntik na raw maging kwento. Hey, Starlight, it's here! Yan ang golden retriever na si Star-Lord habang nasa bakasyon sa Subic, Zambales. Sanay naman daw yung makipaglaro ng fetch sa kanyang fur mom na si Princess Manseher. Pero imbis kasi na kunin ni Star-Lord ang frisbee na ibinato ng kanyang fur mom, nagdire-diretso siya sa paglangoy. For the panic tuloy ang kanyang fur mom. Ayun, ligtas naman daw na nakabalik si Star-Lord at hindi tuluyang naging kwento. Ang video na yan may mahigit 100,000 views na sa TikTok. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Oscar Oida. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.